Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita. Biblia. Today is 27 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 29. Ang pahayag laban sa Ehipto. Pagsabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 29 verse 1 ng ika-12 araw ng ika-10 buwan ng ika-10 taon ng aming pagkakabihag. Sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo ang hari ng Ehipto, magpahayag ka laban sa kanya at sa buong Ehipto. Verse 3, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, hari ng Ehipto, ikaw na malaking buhayang nagbabad sa tubig, ikaw na nagsasabing ang ilog Nilo ay iyo pagkat ikaw ang gumawa nito. Verse 4, kakawitin ko ang panga mo, kakapit sa kaliskis mo ang mga isdang kasama mo at iaahon kita sa tubig kasama ang mga isdang nakakabit sa iyo. Verse 5, iahagis kita sa ilang pati ang mga isdang kasama mo sa batis, iahagis ko nga kayo sa gitna ng bukid at hindi kayo titipunin ni ililibing. Hahayaan kitang kainin ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Verse 6, sa gayon makikilala ng lahat ng Ehipsyo na ako si Yahweh, mas mabuti pa ang tambo kaysa tulong na ginawa mo sa Israel. Verse 7, nabali ito ng kanyang hawakan at tuluyan ng siyang napilay. Ikaw ay bumagsak ng sumandal sa iyo ang Israel, kaya nabali ang balakang nito. Verse 8, kaya padadalahan kita ng tabak upang puksain ang mga mamamayan mo at mga hayop. Verse 9, ang buong Ehipto ay matitiwangwang at mawawala ng kabuluhan, sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Sinabi mong iyo ang ilog Nilo sapagkat ikaw ang gumawa niyan. Verse 10, dahil diyan, laban ako sa iyo at sa iyong ilog Nilo. Ititiwangwang ko ang buong Ehipto at gagawin kong walang kabuluhan mula sa Migdal hanggang Sebene at sa hangganan sa Ethiopia. Verse 11, sa loob ng 40 taon, walang tao o hayop na tutuntong dito nititira. Verse 12, gagawin ko itong pinakamapanglaw sa lahat ng lupain at ang lungsod ay 40 taon kong pananatilihing isang lugar na pinabayaan. Ang mga Ehipsyo pangangalatin ko sa iba't ibang bansa. Verse 13, ipinapasabi ni Yahweh, pagkaraan ng 40 taon, titipunin ko ang mga Ehipsyo mula sa lugar na pinagtatapunan ko sa kanila. Verse 14, ibabalik ko sa kanila ang dati nilang kabuhayan, pati ang dati nilang lupain sa katimugan. Doon sila'y magiging isang mahinang kaharian. Verse 15, siya ay magiging pinakamahina sa lahat ng kaharian at kailanmay hindi siya makahigit sa iba pagkat panatilihin ko silang kakaunti. Verse 16, hindi na muling aasa sa kanya ang Israel sapagkat maaalala niya na masama ang ginawa niyang paghingi ng tulong sa Ehipto. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Guys, noong araw pa to sa panahon natin ngayon, yung Ehipto is isa rin sa maunlad na bansa. Noong panahon to ni Ezekiel. Masasakop ang Ehipto. Ezekiel chapter 29 verse 17, noong unang araw. Okay, ulitin natin. Ezekiel chapter 29 verse 17, noong unang araw ng unang buwan ng ika-27 taon ng aming pagkakabihag, sinabi ni Yahweh sa akin. Verse 18, Ezekiel, anak ng tao, ang mga kawal Babylonia ay pinahihirapang mabuti ng hari nilang si Nebukadnezar laban sa Tiro. Nakalbo na silang lahat sa kabubuhat sa ulo ng mga kagamitan at nagkalyo ang kanilang mga balikat sa kapapasan, ngunit wala ring napapala. Verse 19, kaya ipapasakop ko sa kanya ang Ehipto upang samsamin ang kayamanan nito bilang sweldo ng kanyang mga kawal. Verse 20, ibibigay ko sa kanya ang Ehipto bilang kabayaran ng kanyang pagod sa paglilingkod niya sa akin. Ezekiel chapter 29 verse 21, kapag nangyari na ang mga ito, palalakasin ko ang Israel at ikaw, Ezekiel, ang gagawin kong tagapagsalita, papakinggan ka ng lahat at sa gayon makikilala nilang
ako si Yahweh. Tingnan ko kung mahaba yung 30. Kaya pa to. Ang magiging wakas ng Ehipto, Ezekiel chapter 30 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka, sabihin mo sa kanilang ito ang ipinapasabi ko. Matinding kapighatian sa araw na iyon ang darating. Verse 3, sapagkat malapit ng araw, ang araw ni Yahweh magdidilim ang ulap sa araw na iyon, araw ng paghuhukom sa lahat ng bansa. So, ibig sabihin guys, ulitin natin yung verse 3. Ezekiel chapter 30 verse 3, sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Magdidilim ang ulap sa araw na iyon, araw ng paghukom sa lahat ng bansa. Sa lahat ng bansa. Ito ba yung World War I? Verse 4, sisiklab ang ito na pala guys. Verse 4, sisiklab ang digmaan sa Ehipto, maghahari sa Ethiopia ang matinding dalamhati kapag namatay na sa Ehipto ang maraming tao, sasamsamin ang kayamanan ng buong bansa at iiwanan itong wasak. Verse 5, kaya walang magandang idudulot yung digmaan guys ha. Nawa Father God, wala nang digmaan. Sa generation namin ngayon kasi may digmaan pa rin, nawa umaalis na yung digmaan na yan. Verse 5, sa digmaang iyon ay mapapatay ang mga upahang kawal. Yung ibang bansa guys, di ba mayroong ganun? Nawa hindi na magkadigmaan ba? Verse 5, sa digmaang iyon ay mapapatay ang mga upahang kawal ng Ethiopia, Libya. Kaya to nasusulat guys kasi nga history na nila to. Nangyari na sa kanila. Verse 5, sa digmaang iyon ay mapapatay ang mga upahang kawal ng Ethiopia, Libya, Lydia, Arabia, Kub at ng aking bayan. Verse 6, ipinabasabi nga ni Yahweh, mapapahamak ang lahat ng tutulong sa Ehipto, ang ipinagmamalaki niyang lakas ay ibabagsak mula sa Migdal hanggang Sebene. Lahat ay kasama niyang pupuksain sa pamamagitan ng tabak. Tignan mo yung giyera ng araw guys, tabak pa lang. Ngayon hindi na yan uso. Close encounter lang to. Yung pangmalayo ang encounter na ngayon is, di ba nakikita nyo naman, bombahan na sila. Okay, verse 7. Kino-compare ko lang yung nung araw tsaka sa generation natin ngayon. Verse 7, siya ay magiging pinakamapanglaw sa lahat ng lupain. At ang lungsod niya ay isang puok na wasak. Verse 8, kapag ang Ehipto ay akin ng tinupok at ang mga kakampi niya ay namatay ng lahat, makikilala nilang ako si Yahweh. Ezekiel chapter 30 verse 9, sa araw na iyon, ang mga tagapagbalita isusugo kung sakay ng mga sasakyang dagat upang bigyang babala ang Ethiopia na wala pa rin kabali-balisa. Sila'y paghaharian ng matinding kapighatian dahil sa pagkawasak ng sasapitin ng Ehipto. Ang araw na iyon ay mabilis na dumarating. Verse 10, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang kasaganaan ng Ehipto'y wawakasan ko na sa pamamagitan ng Haring Nebukadnezar. Verse 11, siya at ang malulupit niyang kawal ang susuguin ko upang wasakin ang Ehipto, tabak nila'y ipamumuksa sa buong lupain. Pagdating ng araw na iyon, makikitang naghambalang ang mga bangkay sa buong lupain. Verse 12, tutuyin ko ang ilog Nilo at ipapasakop ang Ehipto sa masasama, wawasakin ng mga kaaway ang buong bansa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Verse 13, ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, dudurugin ko ang mga Diyos-Diyosan nila, gayon din ang gagawin ko sa mga rebulto sa Memphis. Wala nang tatayo na pinuno sa Ehipto, takot ang paghahariin ko sa buong lupain. Verse 14, ang dakong timog ng Ehipto ay gagawin kong puok na mapanglaw. Susunugin ko ang Zoan sa hilaga at paparusahan ang punong lungsod ng Tebes. Verse 15, ang galit ko ay ibubuhos sa bayan ng Pelusyong na tanggulan ng Ehipto. Sisirain ko ang kayamanan ng Tebes. Verse 16, tutupukin ko ang Ehipto, mamahay ang Pelusyong sa matinding bighati. Gigabain ang pader ng Tebes at babaha sa lupain. Verse 17, ang mga binata ng On at Bubastis ay papatayin sa tabak. Ang mga babae naman ay mabibihag. Verse 18,
Ang araw ng toughness ay magdidilim sa sandaling wakasan ko ang pananakop ng Ehipto at ang kapangyarihan niya ay putulin ko na. Matatakpan siya ng ulap at mabibihag ang kanyang mamamayan. Verse 19, ganyan ang parusang igagawad ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ay makikilala nilang lahat. Verse 20, noong ikapitong araw ng unang buwan ng 11 taon ng pagkakabihag sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 21, Ezekiel, anak ng tao, pipilayin ko ang braso ng hari ng Ehipto. Hindi ko ito pagagalingin para hindi na makahawak ng tabak. Verse 22, ito ang sinasabi ko, ako'y laban sa hari ng Ehipto, babaliin ko pa ang isa niyang kamay para mabitawan ang kanyang tabak. Verse 23, ang mga Ehipsyo'y pangangalatin ko sa iba't ibang bayan, ipapatapon sa lahat ng panig ng daigdig. Verse 24, palalakasin ko ang pwersa ng hari ng Babylonia at aalisan ko naman ng kapangyarihan ang hari ng Ehipto hanggang sa maging sugatan siya at tumuungol na malugmok sa harapan ng hari ng Babylonia. Guys, anong ibig ko sabihin, anong pangalan ngayon ng Babylonia sa generation natin ngayon? Meron pa bang hindi ba pinalitan yung pangalan nito? Kasi parang wala na akong naririnig sa generation 1 natin. Mamaya i-google natin yan kung ano yung totoong pangalan ngayon ng Babylonia sa generation natin. Okay, kapag itinuro niya sa Ehipto, ang tabak na ibibigay ko sa kanya, malalaman nilang ako si Yahweh. Ezekiel chapter 30 verse 26, pangangalatin ko sa lahat ng bansa ang mga Ehipsyo at ipapatapon sa iba't ibang dako. Sa gayon, makikilala nilang ako sa Yahweh. Lagi ko sinasabi sa kanila lang umiikot yung ng Bible, yung story ng Bible. Hindi man lang nababanggit ang ating bansang Pilipinas. Okay, for 28 July 2024. Bukas na itong chapter 31, guys. Bye everyone. God bless.